Hello everyone! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, nako, bagong-bago na loan app na naman yung ating pag-uusapan. At malalaman niyo sa video na ito kung magkano nga ba yung interest, yung processing fees, at yung loan terms na ino-offer ng loan app na ito. At kung nakita niyo yung thumbnail natin at syempre yung ating title, or ang loan app nga na ito ay ang Tara Cash Loan App Pilipinas. At ayon sa loan app na ito, ay pwede nga daw makahiram hanggang 80,000 pesos. So, bubusisihin natin kung totoo ba na medyo malaki yung pwede nating mautang or hindi. Kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mahiram, lalong-lalo nga kapag first time nyo namang hiram. At kapag i-download nyo nga ito at i-open, agad-agad ito nga po yung pambungad nila or pambungad ng loan app na ito na maximum loan amount up to 80,000 pesos, may 180 days na loan terms, interest rate nga po ay 0.05% per day. Totoo kaya ito? Same with other loan app na naman na kailangan nating maglagay ng ating mobile number at meron na naman tayong matanggap na one-time password. Pero alam nyo ba mga besh, yung 80,000 pesos nung tinuloy ko nga na mag-apply dito ay hanggang 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mahiram. At same naman daw yung loan terms na hanggang 180 days at 0.05% per day pa rin yung interest daily. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, hanggang 2,000 nga lang daw yung pwede kong mahiram. At dito naman, bago ka pa magsagot dito sa mga personal information, ay nilagay na nila kung ano nga ba yung loan terms. At dito nga, 7 days daw yung loan terms. Kailangan nga natin masagutan yung authentication, yung personal information, itong job information, contact information, at yung bank card info. Kapag na-click mo nga yung apply, agad-agad nga na kailangan daw natin mag-upload ng front copy ng ating valid government ID at meron din po itong tinatawag na facial recognition. Ito yung tinatanggap na ID, yung UMID, yung driving license, passport, TIN, SSS, voters ID, health card, national ID, at meron pang other option kung sakaling wala itong mga ID na hinahanap nila. Pwede naman daw natin gamitin yung ating postal ID, yung PRC, at yung pag-ibig. At ito na nga yung sinasabi ko kanina na face recognition. Once na nakapag-confirm ka na, dito na nga tayo sa personal information na kung saan kailangan yung masagutan lahat ito para nga maituloy yung pag-apply natin. Ang una nga yung education, yung marital status, email, gender, loan purpose, saan nyo nga ba gagamitin, yung utangin nyo kung sakali nga daw na maaprubahan yung loan application nyo. Pero sana talaga mapanood nyo yung buong video natin bago nyo subukan or bago nyo i-download yung app na ito. Address detail at yung phone. Next nga ay yung job information. Ano nga ba yung pangalan ng company, yung address ng pinagtatrabahuan mo, yung phone number ng company nga na pinagtatrabahuan mo, at profession mo, yung work experience, monthly income, at address details. Agad-agad nga, dito na tayo sa emergency contact at dito nga 5 po yung hinahanap nila. Kailangan yung ilagay kung saan yung nga gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede sa e-wallets or via bank. At maliban nga sa GCash, pwede daw yung PayMaya, GrabPay, yung OmniPay at Coins. Pagkatapos kung sagutan lahat-lahat at isubmit ang ating loan application, abay nag-okay na naman yung loan application ko. At ito yung sinasabi ko kanina, na 2,000 pesos yung first pala na in-offer nila, lalo kapag first time nyo namang hiram. Hindi ako sure kung merong iba na naka-experience ng mas malaking amount, pero sa akin nga kasi, 2,000 pesos lang talaga yung in-offer nila at 7 days lang yung loan terms. Ngayon kasi ay March 18. At kung makikita nyo dito, ang due date ko daw or kailangan kong magbayad sa March 24, 2024. Kung March 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 days pa lang. Pero ang ginawa kasi ng loan app na ito, sinama niya ngayon. Nag-start yun yung bilang. Kaya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kaya naging 7 days. Pero kung tutuusin, 6 days lang talaga. Disbursal amount, 1,200 daw. Diba? So doon sa 2,000 pesos, bali ang matatanggap lang ay 1,200 dahil nga meron itong processing fee na 667 pesos. Grabe ha.
Ang laki. So, agad-agad, merong 667 na processing fees. At ito nga po, ikakaltas nila doon sa 2,000 at kung ano nga po yung matitira. Yun yung matatanggap nyo. At meron pa nga itong total interest fee na 13 pesos at risk control service fee na 120 pesos, be. Kaya hindi siya talaga maganda ni-recommend sa inyo. Isang pautangan online na naman na mataas ang processing fees, mataas itong service fee, diba? Kaya hindi ko siya ni-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo siyang utangan. Pero kung ako yung tatanungin nyo, please lang, kung meron kayong ibang pwedeng mautangan, like sa kapamilya nyo, sa kaibigan, or mas maganda pa nga sa 5-6. Kasi diba, ang 5-6, kapag maniningil yan at wala kang pambayad, pwede mo pang pakiusapan na next day ka na magbayad. Pumapayag sila. Compared sa mga loan app na kapag nag-post due yung account mo, ay asahan mo talaga na makakatanggap ka ng iba't ibang text messages and calls. Minsan tatakotin ka at kung ano-ano pa yung sasabihin sa'yo para lang magbayad ka nga daw sa kanila. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan. Kung nag-post due yung mga account nyo, at sinubukan nyo yung pakiusapan yung iba't ibang mga loan app din hindi pa rin sila nakinig sa inyo, like nagkiusap ka na kung pwede ay bigyan ka pa ng sapat na araw or sapat na oras para maghanap ng pambayad mo pero hindi sila nakinig sa inyo, abay wag na kayong masyadong mamroblema or wag kayong masyadong matakot. Kasi itong mga loan app naman na ito ay talagang hindi rin naman sila sumusunod sa pinapataw ng SEC pagdating sa interest and processing fees. Kaya may laban tayo. So yun lang mga beshi. Sana may nakuha na naman kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye bye!